by this moment, your needs to supply. Thank you, Lord. Reach out and touch the Lord as He goes by. Amen. We can sing that with confidence because we know that He's here. And He's not just passing by this morning. He's here with us and in us until the end of the world. At any time na meron tayong pangailangan, we can always not just reach out but reach in. Reach in. Amen. Kung ikaw ay anak ng Diyos, pinananahanan ng presensya ng ating Panginoon, you can always reach in and touch the Lord. Amen. Siya ay nagmamalasakit. So, tayong natin yung po sandalit. Miling ng patnubay sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Manamin, kami gumagalang sa iyong presensya. Nagpapasalamat na kami ay iyong hinatid muli sa bahay sambahan na mayroong maiging pangangatawan, maiging kalusugan. O marahil, Panginoon, sa iba, hindi po ganun kaigi ang kanilang pakiramdam at marahil meron silang dinaramdam physically. But Lord, maigi pa rin para sa mga sumasampalataya sa iyo dahil ang importante, Panginoon, ay hindi naalis ang pananampalataya sa aming puso. Hindi naalis ang pagkauhaw at pagnanasa. Dahil ang sabi mo, mapalad ang nauuhaw sa katwiran sapagkat siya iyong pupuspusin, siya pupunuin mo, Ama. Father, ang taglayin ng pagkauhaw na yun ay isang malaki ng pagpapala. Dahil pag may pagkauhaw, merong pampuno sa uhaw. Hayaan mo po, Panginoon, ang bawat isa ay huwag lang mapuno, kundi mag-umapaw sa umagang ito, Lord. Magawa namin sabihin katulad ni David, ang aking saro'y inaapawan, Panginoon. Dahil, Lord, napakarami ng iyong laan para sa amin. Wala kaming sapat na lalagyan para kalagyan, Panginoon, ng mga bagay na ito. We can only see that, Lord. And so, help us, Jesus, na may isang tabi lahat ng alalahanin at aming mai-focus ang aming pag-iisip sa iyo. O dakilang Diyos sa umagang ito. As we commit this service into your hands, in Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Mari tayo magsupo sandali. Amen. Napakaraming kailangan sabihin at ipaalala bago po tayo magsimula sa ating pangangaral. Marami pang lugar dito sa bandang unahan, yung mga nakaupo doon. Yung dalawa dito sa unahan, pwede ba? Better sa dito. Okay, dito sa bandang kanan, sa lugar ng babae, ang dami pang bakanting upuan. Please, pakialalayan sila. Punta dito sa loob. Praise the Lord. Magandang umaga sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kagaya ng nalalaman na ng marami sa inyo, ako po ay nakatakdang umalis this coming Wednesday, patulak sa Abu Dhabi. At ako'y mawawala ng isang buwan sa piling nyo. At, pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi ako lubusang mawawala. Alam niyo kung bakit? Kasi makakasama niyo pa rin ako sa gawain. Paano yung Brother Ray? Kasi magla-live streaming ako. Mangyari kasi yung gawain doon sa bandang Middle East, hindi naman kasabay sa gawain natin. Ang Sunday nila doon ay Friday. So, ibig sabihin nun, meron akong panahon para kung wala kaming lalakarin, kung di kami mag-visitation, ay makasabay, maka-service na kasama nyo sa pamamagitan ng internet. So, makikita ko pa rin po kayo, lalo yung mga tatayo dito sa likod ng pulpito. Kaya, amen, ako po ay nakasubaybay sa inyo, kahit malayo. Salamat sa wonder ng technology. So, praise the Lord, mamimiss ko kayo, pero hindi ko kayo lubusang mamimiss dahil sa internet. But, well, alam niyo kung nung laman ng aking puso, hindi po ako sanay na umaalis ng matagal, but the Lord has placed in my heart to go this time. At ako'y nagtitiwala ng Panginoon na magbibigay ng success, ng bunga sa aking pag-alis na ito. At ako'y may kumpiyansa na kayo po ay aking iwanan sa mga able hands. Unang-una sa kamay ng Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga kasama nating naglilingkod dito sa church, sa pangunguna ng Board of Deacons. Kayo po ay aking hinahabilin
lahat sa Board of Deacons, sa pamumuno ni Brother Ogie bilang head deacon, and also sa ibang mga elders natin na naririto. Alam ko po na hindi nila kayo pababayaan at sila ay tulong-tulong na magbabantay sa inyo habang ako ay wala sa inyong piling. Okay, so just pray for my trip. Sana po ay maging maganda ang ulat sa aking pagbalik. And also, napakarami po ditong gusto kong banggitin. Well, nakita ko kanina si Pamilya Ku. Nung nakaraan pong, I think it was Tuesday, kami po ay nabisita sa kanilang tahanan at karoon po ako ng pribileyo ma-meet si Mrs. Ku na tawag dito, principal po nung eskwelahan na pinagtuturuan ni Sister Girlie. Ganun din po si Mr. Ku na ngayon ay nagpapahinga na sa pagtatrabaho. Amen. At siya ay binless ni Lord na makapagtrabaho sa isang magandang kumpanya. Pero ngayon ay papahinga na siya. At kami po ay nagkaroon ng konting Bible study at naipag-pray po namin sila. Ang kanilang mga anak ay nandito ngayon. Hindi ko na-meet yung panganay nila pero I got to meet yung pinakabunsong anak. At natutuwa po ako na makitang kasama natin sila ngayong umaga. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Sana'y pagpalain sila ng Panginoon ngayong umaga sa ating gawain. Gusto ko ring isama nyo sa panalangin. Isang request ito mula kay Sister Audrey. Si Brother Jojo, nakita ko kanina. Sister Audrey po ay kukuha ng board exam niya ngayon sa medicine. So, alam nyo, hindi po basta-basta yung exam na yon. So, siya po ay humingi ng panalangin sa ating lahat. Banggitin natin ating kapatid. Siya po ay makaraos ng matagumpay sa exam na ito na kanyang harapin sa mga sandaling ito. And also, gusto kong magpasalamat doon. Pagdating ko sa office kanina, merong nakabalot na regalo eh. At dali-dali ko pong binuksan. At wala pong pangalan. Kaya ako binuksan kasi walang pangalan yung card. At binuksan ko po yung kahon, tapos inikot-ikot ko, hinahanap ko yung pangalan kung kanino galing. Wala pong pangalan. Pero sino man po ang nagbigay noon, siguro ayaw na ipaalam kung sino nagbigay. Sabi nga, wag na raw ipaalam doon sa kaliwa yung ginawa ng kanan. Pero alam po ni Lord lahat yan. May alam ng Diyos kung sino kayo. At ang aking panalangin, i-bless kayo ng Panginoon. Amen. Sa pag-alala nyo sa aking birthday. Lord bless you. And also, yung ating pong pinag-usapang pledge box ay nakahanda na doon sa bandang pintuan sa likuran, katabi po nung tight box natin. Meron pong 5 partition yan, isa bawat grupo, family grouping. At nilagyan nila ng group 1 hanggang group 5. May marka po yun, ano? So, ibig sabihin nun, imbis na ibigay nyo sa leaders nyo yung pledge nyo, kagaya ng ginagawa natin dati, ay iuhulog nyo na lang doon sa box. Okay? Kung saan man kayo kabilang na grupo. At meron po mga envelope. Di ko alam kung nakaready ang ating envelope doon. Next Wednesday pa siguro ko to. So, envelope. Meron po mga envelope doon sa likuran. Pwede nyo sigurong gawin. O kaya, balot sa papel. Lagyan nyo lang ng pangalan at saka group. Ano? Group, number, and then pangalan. Dahil gusto po nating magkaroon ng accounting, no? At the end of the month ay marahil papipirmahin kayo ng mga leaders nyo para makita nyo na naka-account po lahat ng ibinibigay nyo, iniipon nating pondo as a family dito sa ating church. Right? Sana malinaw yun. So, anytime meron kayong pledge na gustong ihulog, sa box nyo na lang po ibigay at yung mga leaders na lang ang kukuha niyan. At the end of the month ay pipirma po kayo para i-certify na natanggap ang inyong binigay na pledge. Alright, palagay ko, it's about it. Mamaya, meron tayong baptismal service, kung di ako nagkawali. Tuloy, ano? God bless. So, praise the Lord. Tayo po itatayo ulit. Buksan natin ang ating scripture sa 1 John chapter 5.
Simulan natin sa verse 19 hanggang 20. 1 John chapter 5, verses 19 to 20. Sabi dito, and we know that we are of God. Pag sinabi niyong we know or I know, you are sure of it. Diba? I know. Diba? I know. We know that we are of God. Yung salitang of ay galing sa salitang origin, or it can be translated as from. We are from God. God is our origin. Right? And we know it. Praise the Lord. Hindi tayo nanguhula. Hindi tayo nagbabakasakali. Hindi natin pinapakiramdaman kung anak ba tayo ng Diyos o hindi. But we know, we're sure. Amen. Where we came from. We're sure what is our origin. We know that we are of God and the whole world lieth in wickedness. In other words, we are not like the world because we are children of God. We're born of the Spirit of God. We are not like the world because they lie in wickedness, but we are children of God. And verse 20, and sabi, and we know, once again, the word know, that's very important. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding. Talagang alam natin. Alam natin at nauunawaan pa natin. Kapag ikaw ay pinanganak ng Espiritu ng Diyos, it will give you a clear understanding of His Word. Sabi ni Kristo, nung nandito siya, malibang isilang kamuli, ay hindi ka makakakita. You shall not see the kingdom of God. Yung salitang see doon is not literally see, but to understand. In other words, if you're born again, that will give you the capacity, the ability to see or understand, amen, the words of God. Understand His will for your life. All right? So, nagpatuloy siya, and we know that the Son of God is come and that He hath given us an understanding that we may know Him. Yun na naman. That we may know Him that is true. And we are in Him that is true. We don't just know Him, Christ, who is true, but we know that we are in Him. So hindi lang natin kilala ang Diyos at ang Kanyang bugtong na anak na isinugo para maging manunubos natin, kundi alam pa natin na tayo ay nasa Kanya. Praise the Lord. So narito ang dalawang bagay na very important sa ating lakad bilang Kristiyano. Ang makilala nyo ang inyong sarili at makilala nyo ang inyong posisyon. Saan ba kayo naroroon? We know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Paboritong verse ito ni Brother Nelly. Amen. Eternal life. Blessed be the name of the Lord. Gusto ko mangusap sa umagang ito ng mensaheng pinamagatang kong living in confidence in knowing who you are. Living in confidence in knowing who you are. Pwede ko rin itong pamagatan ng conducting ourselves as children of the King. Okay? Because that's who we are. We are children of the King. At mamaya ay may kukonekta natin ang dalawang titles na yan. So, ang Diyos nawa ang magpala sa Kanyang mga salita. Maaari tayong magsipo ngayong umaga. Sikapin ko pong maging mabilis dahil marami po pong nakalinyang kailangan gawin mamaya after the service. And so tulungan niyo po ako na mapansin ko na kayo nakikinig ng gusto para hindi ko habaan at hindi ko ulit-ulitin yung aking sinasabi. Alright? Kasi ang preacher, tinitignan niya yung reaction ng congregation. Pagka nakita niya na pumasok na yung kanyang gustong iparating sa kanila, then yun ay signal na kailangan huminto na siya. Pero pagka nakita niya majority ay parang inahapuap pa kung ano ba yung sinasabi ng ministro, and then kailangan niyang mag-cite ng ibang example, mag-illustrate sa ibang paraan, amen, para maintindihan nila, alam niya na
na nakuha na nila yung mensahe. Okay? So, bigyan niyo ang inyong undivided attention sa akin sa umagang ito. Alright, so, importante ang pagkakilala sa ating sarili. Importante ang kaalaman, importante ang pagkaunawa kung sino ka para magkaroon ka ng kumpiyansa. Okay? Ang mga believers dapat ang pinakakumpiyansadong tao sa ibabaw ng lupa. Bakit? Kasi naunawaan nila na sila ay anak ng Diyos. Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin nun? Isipin niyo ko kayo isang anak ng hari sa lupa. Anong laking kumpiyansa ang maidudulot niyan sa iyong buhay? Na ikaw ay may panganak sa kaharian, isang prinsipe, anak ng hari. And you grow up with that knowledge, I'm a son of a king. Or son of the king. Kung ikaw ay nandun sa iyong kaharian yun. Amen. Yun po ang yun ang iyong profession. Yun ang iyong claim. At yun ang katotohanan. Amen. Alam mo na pinanganak ka doon sa kaharian yun at ikaw ay anak ng hari. In spite of all your weaknesses, in spite of all, sabihin natin, flaws in your character, sabihin na natin, mga kahinaan physically. Yung katotohanan na ikaw ay anak ng hari, ay magbubura lahat doon sa mga kahinaang yun, sa lahat ng pintas na yun, can you say amen, na maaring makita sa iyo physically because you know that you are the son of the king. At dahil doon, you can stand tall. At pwede kang humarap sa tao ng may kumpiyansa at pwede kang tumingin ng tuwiran sa kanilang mga mata. At kapag nakipagkamay ka, pwede kang kumamay ng mahigpit. Bakit? Kasi alam mo kung sino ka. Kilala mo kung sino ka. Alam mo ang iyong posisyon. Hallelujah. Now, if that will do that to a natural son of a king, anong magagawa niyan sa mga anak ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos? Kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos na siyang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, amen, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating estado sa buhay, naintindihan niyo ba ako? Kabila ng kawalan natin ng pag-aaral marahil, kinapos tayo sa pinansyal, di natapos yung ating pag-aaral, sa kabila ng mga physical inabilities natin. Can you say amen? Hallelujah. Ang malamang ikaw ay anak ng Diyos ay magdudulot, amen, ang isang malaking kumpiyansa sa iyong puso. Hindi mo kailangang mahiya, hindi mo kailangang, amen, yuyuko-yuko sa pakikipag-usap. Pwede mo silang tignan ng, amen, derechahan sa mata dahil kilala mo kung sino ka. Alam mo kung sino ka, alam mo kung saan ka galing. Alam mo kung saan ka napapabilang. Amen. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, hindi kayo dapat makahiya sa akin. Hindi niyo ako dapat ikahiya. Hindi niyo dapat ikahiya ang Ebanghelyo. Sino mang magmakahiya sa akin at sa aking Ebanghelyo ay aking ikahihiya din sa harap ng aking Ama. Hallelujah. Pagdating ko sa aking kaharian. Can you say amen? So, when you say you're not ashamed, that is because you are confident. Di ba? Kaya nahihiya yung iba kasi hindi sila kumpiyansado eh. Kulang yung kanilang tiwala. Kulang yung pagkakilala nila sa sarili nila. Hindi sila tiyak tungkol sa kanilang sarili. Amen? Kaya si Brother Branham nag-preach siya nung, be not ashamed or ashamed. Are you ashamed of the gospel? Are you ashamed of being a message believer? We shouldn't be. Amen. Kung kilala nyo na kayo ay talagang anak ng Diyos, hindi kayo dapat mahiya. Hindi kayo dapat mahiya na magdala ng Biblia. Hindi kayo dapat mahiya, amen, kapag kayo nagbubukas ng Biblia at nagsishare. Huwag kayong mag-share na parang hindi kayo sigurado sa inyong sinasabi. Di ba? Mag-share ka pero hindi ka tiyak at hindi ka makatingin ng derechahan at kinakain mo ang iyong salita kasi hindi ka masyadong tiyak. Ano ang dating nito doon sinashiran mo? Make sure kapag kayo nagbahagi ng salita ng Diyos, ipakita nyo doon sinashiran nyo, nakilala nyo kung sino kayo. Kumpiyansado kayo sa sinasabi nyo. Amen? I mean,
hindi lang pinipilit niyong maging kumpiyansado, but it comes from the understanding. It comes from knowing, hallelujah, na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay nakaranas ng kanyang pagbabago, nakaranas ng Espiritu niya. Alam mo na bago ka na. Alam mo, hindi ka na tulad ng dati. Alam mo na nabago na yung katangian mo. Alam mo na may nangyari sa iyong kalooban. Alam mo na hindi na tulad ng dati yung mga pagnanasa mo. Alam mo na hindi na katulad ng dati yung pananaw mo ngayon. Amen. Something has changed. And in fact, all things have changed. Ang sabi niya, sabi sa Biblia, amen, ang mga na kay Kristo Jesus ay hindi na tulad ng dati. He is a new creation. A new creature. Hallelujah. Praise the Lord. All things are passed away. Behold, all things are become new. Praise the Lord. Isang bagay yung i-quote yung scripture, isang bagay yung pakinggan natin yung preacher na kinu-quote yung scripture at pakinggan ang quote na ito o ang verse na ito na pinagmumula ng sermon ng preacher, but it's another thing to have experienced it. Alam mong nabago ka, tiyak ka na ikaw ay born again. Amen. Kaya hindi ka natatakot at hindi ka nahihiya. Naideklara na ikaw ay anak ng Diyos. Praise the Lord. You know it. Dito sa message na where I think Pentecost failed, kinuwento ni Brother Branham ang tungkol sa isang Negro. Dahil dun sa Amerika noong araw, uso pa yung bentahan ng mga alipin. At yung mga alipin ay yung mga negro. Lalo na dun sa bandang katimugan ng Amerika, dun po talamak ang bentahan ng alipin. At yung mga negro ay hinahango nila. Parang parang produkto eh. Hinahango nila dun sa Africa. Galing sa iba't ibang tribo. At merong mga broker na nag-aalaga ng mga slaves at binibenta nila. At ang ginagawa nila nung araw inobserbahan nila yung mga alaga nilang slave, yung mga negro. At tinitignan nila kung sino yung pinakamahusay, pinakamalalakas, magaganda ang katawan, magandang tikas, di ba? Kung sino yung smart, kung sino yung magaling magsalita, kung sino yung may kumpiyansa. Ang ginagawa nila, pinagbibilid nila. Diba? Yung ibang mga broker ay bibisita sa iba't ibang lugar kung saan merong binibentang mga slaves at tinitingnan nila kung sino yung pinakamagaling doon sa grupong yun ng mga slaves. Amen. At ang gagawin nila, bibili nila yun, mag-i-invest sila. Bakit? Kasi pag sasamahin nila yung lahi ng pinakamagaling dito at pinakamagaling dito, yung babae dito ang pinakamaganda, pinakamahusay, pinaka-smart, ihahalo nila dito, palalahian nila dito sa lalaki na pinakamatikas, pinakamacho, pinakamalaking katawan, pinakamatangkad, at pag-aasawahin sila. Anong resulta? Michael Jordan. Ano ibig sabihin? Lalong humusay, gumaling yung mga negro. Praise the Lord. You see, all things work together. I believe marami sa kanila ay anak ng Diyos. At marahil nung umpisa, parang bakit hinayaan ni Lord mangyari sa atin ito? Bakit ganito? Hinubaran tayo ng dignidad. Diba? Hinamak tayo. Bakit ginagawa nila? Tao din tayo. Bakit ginawa nila ito? Lalo pa yung mga Christian marahil. Siguro sabi nila, bakit ganito, Lord? Pinaintulot mo. But all things work together for good. Diba? Ngayon, yung mga negro ngayon, they can look back. Ayun, salamat sa inyong ginawa. Dahil naglikha kayo ng, kumbaga, super race. Pinakamagagaling sa basketball, pinakamagagaling na singer, pinakamagagaling na, so on and so forth, ay mga colored people. Amen. Hanggang sa ngayon, ang kanilang presidente ay colored. When they used to be just slaves. So merong isang tindero ng slaves, minsan binisita ng isang interesadong bumili. At ganito ang pagkakakwento ni Brother Branham. Gusto kong basahin na lang natin kung paano niya sinabi. Inobserbahan niya, siyempre, pag bibili ka, siyempre, gusto mo yung value for money. Diba? Dapat sulit. Pag bibitaw ako ng ganitong halaga, dapat pinakamagaling na slave, pinakamahusay, masipag ang aking makukuha. So ganito ang kanyang pagkakasabi, please, if you can help me.
where I think Pentecost failed, sabi niya, and they happened to notice one young man. Flash natin. They happened to notice one young man among, they happened to notice dito na? Okay. Nintay ko kasi ma-flash. Wala rito sa aking monitor. And they happened to notice one young man among about a slave owner who held about 100 slaves. And this young man, he was just such a gallant fellow. Always had his chest sticking out and his chin out. He was ready to do anything. Be up at any time. Iba raw itong isang lalaki ito, napansin po ng mga gustong bumili. Palaging nakausli ang dibdib. Naka-chin out o chin up. Diba? Chest out, chin up. At alisto palagi. Diba? He was so gallant looking. Ibig sabihin nun, matikas siya. Diba? Kung tumayo. And, alisto siya. Pag mayroong pinagawa, nandun na siya kagad at gagawin kung ano yung pinagagawa sa kanya. And some slave buyers came by and said, what makes this young man so gallant? Have you made him a boss over the rest of them? Bakit ba kaiba itong isang ito? Ginawa niyo ba siyang boss doon sa iba pa sa kanila? Sabi ng nagtitinda, no sir, he's just a slave. He said, what? Do you give him a little better food than you do the rest of them? Iba ba yung pagkain yung pinapakain dito? Hindi, pare-pareho lang yan. Ang sabi nung nagtitinda. So, he gets the same food with the rest of them. Well, say, what makes him so gallant? And how he conducts himself? Said, I'll tell you what. Ang sabi nung tindero. I just found out. Said, he's the son of the king of the tribe. Kakadiscover ko lang. Nung una, iniisip ko rin niya, bakit ibang-iba itong lalaking ito? Kakadiscover ko lang, siya ay anak ng hari doon sa tribo na pinagmulan niya sa Africa. At ang sabi dito, and said, yet away from home, he still knows he's a son of a king. Hallelujah. And his conduct must be good to hold up the morals, or moral, ang ibig sabihin ni Brother Branham yan, of the rest of them. Amen? Isipin niyo ang kalagayan niya. Malayo sa tribo, malayo sa tunay na tahanan, nangingibang bayan, pinalitan yung kanyang maharlikang damit ng damit alipin. At inutos-utusan, marahil binubulyawan, marahil pinatawag dito, tutulog sa isang hamak na lugar, samantalang dating sa palasyo nakatira. Pero ngayon, ito ang kanyang kalagayan. Pero ang sabi dito, sa kabila nun, kahit malayo siya doon sa tunay na kalagayan niya, tunay na lugar niya, alam niya pa rin sa puso niya na siya ay anak ng hari. At yung knowledge na yun, ang dahilan kaya ganun siya kung umasta. Kaya ganun ang pag-uugali niya. He conducts himself as a son of the king. Diba? Kahit na anong ibihis mo dyan, kahit anong, tawag dito, iba tumong hindi magagandang salita diyan. Pagkaalam ng taong yan kung sino siya, it doesn't matter. Hallelujah. Kilala niya kung sino siya at kikilos siya ayon dun sa pagkakilala niya sa kanyang sarili. So in the name of the Lord. So siya'y larawan ng kumpiyansa. Sa isang message pa ng ating prophet, ganito pagkakasabi niya, infallibility of God's word. Well said. Why is it? He's got his head up. So ang pinapakita ni Brother Branham dito ay yung kanyang, kung paano niya dali ng kanyang sarili. Well said. Why is it? He's got his head up, his chest out. Said, you just say something to him, he's ready to do it. How his conduct so much greater than the rest of them. He said, I tell you why. He said, I didn't know for a long time myself. But said, I found out, said, his father is the king of the tribe. And though he's an alien away from home, he keeps the morale of the rest of them up, knowing that his father is a king and he is the son of a king. Hallelujah. You know what? Isa lang kailangan dito sa church natin.
na magkaroon ng malinaw na unawa na siya'y anak ng hari at umasta ng ayon doon sa katotohanan ngayon. Amen? May encourage ang buong iglesia. Kung meron ditong mga anak ng hari na medyo nakakalimutan kung sino sila. Amen? Ang Diyos ay nananawagan sa isa na titindig at tatayo at magpapakita ng tamang ugali at asta. Amen? Magdadala ng kanyang sarili ng nararapat sa kanyang pagkatawag. Amen? At ang buong iglesia, ang kanilang moral ay mapapataas. Hallelujah. At sabi ng ating kapatid, Brother Branham, sa What Think Ye of Christ? What kind of people ought we to be? What kind of people ought we to be? How should we conduct ourselves? We are sons and daughters of a king. Not a king, but the king. Hindi si Fernando po, ha? But Jesus Christ, the Son of the living God, who is the King of Kings. Ang sinasabi niya, kung tao nga eh. Di ba? Anak lang ng taong hari eh. Nagawa niyang mag-ugali ng ganun kahit nasa malayong lugar siya. Tayo pa kaya na anak ng hari ng mga hari? Diyos ng mga Diyos. Paano tayo dapat mamuhay? Paano dapat tayo mag-ugali sa harap, amen, ng makasanglibutang, amen, daigdig na ito na ating ginagalawan? Hallelujah. Pagkilala mo kung sino ka, magagawa mong isaayos ang iyong pag-uugali. At you'll have that confidence na hindi puros yung iba ang iyong tinataas. Hindi puros iba yung iyong pinupuri. Ay magkaminsan, aking tulong yung pinupuri mo yung sarili kahit palihim. Kasi, aminin nyo sa akin, masarap yung ini-encourage. Masarap yung pinupuri. Amen. Kung magiging totoo kayo, at di kayo magsisinungaling ngayon, masarap yung tinatapik sa likod. Sabihin, galing mo naman. Good job. Well done. Di ba? Awesome. Di ba? Ang galing mo. Ang ganda ng pagkakakanta mo, sis. Bless kami sa batutuo mo. Di ba? Sis, ganda ng damit mo ngayon. Di ba? Sis, ang ganda ng dating ng mukha mo ngayon, parang aliwalas at parang ang saya-saya mo. Blessing ka sa akin, sis. Di ba? Aminin natin, masarap makarinig niya kaysa yung lahat ng kamalian mo ay sabihin sa'yo. Sabihin, kung papipiling kayo, anong gusto niyo marinig? Hindi kailangan ng kurso para malaman kung anong tamang sagot, di ba? Praise the Lord. Gusto natin yung na-encourage tayo. But you know, pagdating sa pagiging anak ng Diyos, amen, ikaw lang talaga ang tunay na makaka-encourage sa'yo. Bakit? Ikaw ang nakakaalam. Di ba? Alam niyo ako, hindi ko kailangang i-encourage palagi na, alam mo, Ray, anak ka ni Mang Sani, Soriano ka. Oh, that's encouraging. No, alam ko yun eh. May birth certificate ako, nakita ko yun eh. Authenticated pa ng NSO. Anak ako ni Feliciano Soriano. Galing ako sa lahing Soriano. Soriano talaga ako. Salamat sa encourage mo, pero alam ko na yan eh. Diba? Praise the Lord. Ang problema, pagka wala kang papeles, at may nagsabi sa'yo, alam mo ba, hindi ka naman talaga anak niyan. Amen? Then, that's the start of your, amen, trial and tribulation. Bakit? Kasi you start to wonder, sino ako? Sinong tatay ko? Sinong nanay ko? Kasi patunayan na ikaw ay foster child lang. Alam niyo yung foster child? Foster child, inaalagaan yan, kinakalinga, pinoprovidean lahat ng
pangangailangan, pero hindi siya tunay na anak nung nangangalaga sa kanya. Yung kanyang mga magulang ay foster parents din lang. Di ba? Siya ay foster child ng foster parents. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon, dahil sa Panginoon walang foster-foster. Pag anak ka ng Diyos, galing ka sa Kanya. Siya ang origin mo. Amen. Sabi pa nga ng ating propeta, hindi lang walang foster children, kundi walang grandchildren. Puro sons and daughters. Hallelujah. Ibig sabihin nun, pare-pareho ng karanasan. Kung kailangan maipanganak na muli ang tatay at nanay mo sa kaharian ng Diyos, ikaw din ay kailangan maipanganak na muli. Hindi pwedeng sumabit ka dun sa karanasan ng nanay at tatay mo. Ay, yung nanay ko, ano yan debotong katoliko yan, o debotong baptist yan, o debotong ganito, debotong believer yan ng message. Hindi pwedeng dun ka kumapit sa patutuo nila. Kasi ang tanong, paano ka? Yung nanay mo ganun, pero ikaw, paano? You have to have the same experience. You have to have a personal experience with God. Ikaw mismo, pinanganak ka na ba muli? Alam mo ba na ikaw ay anak talaga ng Diyos? Amen. At hindi ka foster child lang. Amen. Ang Bible ay nagsasabi na pwede nating malaman. Pwedeng malaman. Wala nang ibang makaka-encourage sa atin kesa dun sa knowledge na malaman natin na anak tayo ng Diyos. Walang diakono, walang elder, walang evangelist, walang preacher na makakapag-encourage sa inyo. Katulad nung pagkakaalam nyo na kayo ay anak ng Diyos. Praise the Lord. Kahit hindi na sabihin ng preacher, kahit hindi sabihin ng nanay at tatay mo, kahit hindi sabihin ng pinakamatanda sa iglesia na ikaw ay anak ng Diyos, alam mo yun sa iyong sarili. And so because of that, you're full of confidence. Diba? Pag ngumiti ka, sigurado. Hindi ngiti talaga. Amen? At, oo, maganda yung ating tinataas yung iba sa kanilang magagandang kalidad at sa kanilang magagandang katangian, sa kanilang accomplishment. Pero alam nyo, huwag tayong mahumaling dun sa pagtataas palagi sa ibang mga tao at paglalagay sila sa pedestal na nakakalimutan na natin kung sino tayo. Nakakalimutan natin na dakila din tayo, quote unquote. Sabi ko nga, kahit na palihim, diba? Kailangan sabihin mo, dakila ka rin. Kasi alam nyo, maraming mga Christian, maraming mga message believers, oo, naniniwala sila yung mga anak ng Diyos, pero kung mamuhay sila, walang katiwa-tiwala sa sarili. When I say tiwala sa sarili, I mean it in a positive way now. Hindi kayabangan, hindi pagiging hambog, but just knowing who you are. Yung negrong yun, mayabang ba siya? Hindi, kilala niya lang kung sino siya. Hindi naman siya nagyayabang ng higit kaysa dun sa kung sino siya. Diba? At hindi niya pinangangalandakan. Hindi nga siya naglagay ng placard doon sa likod niya at nilagay niya doon, anak ako ng hari habang siya naglilingkod bilang alipin. No, people just noticed it. Bakit? Kasi galing yun doon sa kumpiyansa na meron siya. Sa kanyang sarili mula sa loob. Kasi anak ng Diyos. Amen? So, maraming mga believers, ang palagi sinasabi, naku, dapat makita mo yung kapatid ko, ang ganda nun. Dapat makita mo yung kaklase ko, naku, very talented yun. Galing-galing niya, talaga naman. Hahanga kasi, dapat makita mo yung pastor ko, pogi nun. Kasi palagi natin tinataas yung iba. But you should remember, if you're a son of God, you are also great in ways that maybe hindi dun sa katulad ng pagiging dakila ng ibang tao. Pero kung pare-pareho kayo anak ng Diyos, hindi ka less than them. Amen? Hallelujah. So, hindi ko gustong maging mayabang kayo, tignan nyo ng mababa ang iba. Ang sinasabi ko lang, tignan nyo ng tama ang inyong sarili. Kasi pag hindi tamang tingin nyo sa sarili, hindi nyo makikerry ang inyong sarili sa tamang paraan. Alala ko yung mayor, minsan, kasama yung asawa niya, nagpaparada sila. Amen? Marahil malapit ng eleksyon, katulad ngayon.
Nasa float sila haba ng parada. At nandun sila sa main street ng kanilang bayan. At yung mayor, sige ang kaway niya eh. Lahat ng kakilala niya, pinakaway niya. Kilala, kaaway, kalaban sa, di ba? Kailangan, kumpiyansado ka, nakangiti ka, eleksyon to eh. And so napadaan siya doon sa gasolinahan, kung saan yung may-ari ay former boyfriend ng kanyang asawa. Abay, lumabas din, tinignan din kung ano itsura nilang mag-asawa. Nanood din ng parada. And so pagtingin niya doon sa tapat ng gasolinahan, lumingon siya sa kanyang asawa at ngumisi. Sabi niya, bumulong, sabi niya, Mrs., isipin mo, kung yun ang napangasawa mo, sa gasolinahan ka magtatrabaho. Sumakit yung misis niya. Alam niyo kung ano sagot ng misis niya? Mali yun, dear. Sabi niya, kung siyang napangasawa ko, siya ang mayor ng bansa bayan natin. May kumpiyansa yung asawa niya. Ang tingin niya, kaya naging mayor asawa niya dahil sa kanya. At the other way around. So niyayabangan siya ng asawa niya, binalik niya. Diba? Kasi kilala niya kung sino siya eh. So ikaw ay anak ng Diyos. You should be able to talk confidently. Walk confidently. Dress confidently. Amen? Susod ka ng damit na ayon sa Scripture, ayon sa Biblia, may, merong kaininan, ang sabi nga. Pero nahiya ka naman. Di ba? Nakayuko ka, hindi ka makatingin. Dapat ipang malaki mo yan. Di ba? Sabi-sabi kang Kristiyano ka, sabi-sabi kang end-time believer ka, tapos nahiya ka. Sabi-sabi ka na ang kalulatian ng Diyos ang isang babae na merong mahabang buhok. Yan ang sabi ng Scripture. Binigay ng Diyos sa kanila ang mahabang buhok bilang pantakip sa kanilang ulo at yun ay kalulatian nila. Sabi, kung kalulatian yan, ay huwag niyong ikahiya. Di ba? Walk with confidence. I'm a daughter of the King. Amen. Pag upo nyo sa church, upo kayo na maayos. Di ba? Tikas. At with confidence. Amen. Huwag yung nakayuko kayo palagi, hindi kayo kumakatingin kayo ganyan. No. Look them straight in the eye. Kilala nyo kung sino kayo. Amen. Para pagka nag-share kayo, amen, ay hindi isipin ng tao, hindi mo naman alam sinasabi mo, hindi ka sigurado hindi ka nga makatingin sa akin Di ba? Walk with confidence. Talk with confidence. Hallelujah. So, wag mawala yung poise. Dapat tama yung posture natin palagi. Amen? Yung mga anak ng mayor at lahat yung mga mayor may katungkulan. Wala yan. Kundi anak ng Diyos yan, walang sinabi sa iyo yan. Don't misunderstand me, ha? Hindi ko tinuturuan ng church ko na magmayabang. Pakita ko lang sa inyo yung kumpiyansa na dulot na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kung wala kang damit na maganda, isuot mo yung pinakamaganda mo. The best mo. And be confident. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil alam nyo, kung paano nyo pinipresenta ang sarili nyo, ganun kayo tatanggapin ng mga tao. Kung pinipresenta nyo ang sarili nyo na taong walang kasigla-sigla, ang lungkot-lungkot, hindi kayo masaya sa iyong pananampalataya, parang pinagsukluban ng langit at lupa ang pagmumukha nyo, that's the way people will treat you. That's the way people will receive you. Kasi ganun mo pinipresente ang iyong sarili. At kung ikaw ay anak ng hari, at sinasabi mo, anak ka ng Diyos, anak ka ng kaharian ng langit, ganyan mo pinipresenta ang kaharian ng langit. Amen. Minsan, hindi humility yung sinasabi nating pagpapakumbaba.
na hindi tayo makapagsalita, na hindi tayo makapagpatotoo tungkol sa pananampalataya natin. Dahil humble tayo, ayaw natin magsalita. But really, it's because of lack of confidence. Dahil hindi ka sigurado sa iyong karanasan sa Diyos. So anong gusto kong mangyari? Bago ko umalis, yung mga hindi sigurado dito, maging sigurado na. Sa ganung paraan, sigurado ako pag alis ko, na sigurado ang kalagayan nyo. Amen. Hindi ako nakaasa lang sa mga diakono. Ako'y nagtitiwala dahil kilala nyo ang inyong mga sarili. At hindi kayo kailangan palalahan ng palagi, anak ka ng hari, ano ka ba? You know it. You know and you're sure about it. Kaya anak ng hari. Hallelujah. 80% ng ating communication ay non-verbal. Hindi nyo na kailangan magsalita para maparating nyo yung mensahe nyo actually. Yung mga tao masyadong madaldal, ang dami-dami sinabi, pero 20% lang nun ang maiiwan. Dahil yung ibang mensahe mo ay naparating mo sa iyong actuation, sa iyong gesture. Di ba? 80% nun ay facial expression. Tono ng boses. Body language. Di ba? Body language. Di ba? Kahit gano'n mo sabihin na, matapang ako, hindi ako natatakot, pero nanginginig yung tuhod mo, alam nung kausap mo, natatakot ka. Di ba? So, kailangan, buong pagkatao natin ay mag-project ng ating katiyakan. Kumpiyansa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya, pagka ikaw ay nagpalayas ng demonyo, kailangan tiyak ka eh. Di ba? Dahil kung hindi, sasabihin sa'yo, kilala ko si Pablo. Kilala ko yung mga disipulos. Kilala ko si Nemi. Pero sino ka? Sasabihin sa'yo ng diablo. Dahil alam niya, ikaw mismo, hindi mo alam kung sino ka. Pero pag nakita niyang, sigurado ka. Sa kilos mo, hindi ka natatakot. May apoy sa iyong mga mata. At mayroong kumpiyansa sa iyong tinig. Amen. At ikaw ay, amen, walang tinag sa iyong paninindigan sa salita ng Diyos. Doon natatakot ang diablo. Hallelujah. That's why, ang sabi ni Brother Branham, ang pinakamatinding sandata laban sa diablo ay ano? Revelation. Kapahayagan. Anong kapahayagan? Amen. Pagkaunawa kung sino ka. Ipinahayag sa iyo ng Diyos sa isang bagay. Amen. Hindi na maaring tanggalin sa iyo yan ng sinumang tao. Pag yan ay isang kapahayagan, hindi yan pwedeng pangatwiranan hanggang sa mawala ang kapahayagan niya. Kung yan ay kapahayagan, yan ay nakaukit na sa iyong pagkatao. Hindi yan maaagaw ng diablo. Hindi yan maaagaw ng kung sino mang tao. You know for sure. Amen. Na ito ay sa Diyos. Na ito ay galing sa Diyos. At hindi mo ito pwedeng agawin sa akin. Kaya pagka hinayag ng Diyos, pinagaling ka na, wala na makakaagaw, no? Kahit ano pang karamdaman mo. Hallelujah! Pinahayag na ng Diyos, pinagaling ka na niya by His stripes. Amen. Pwede mo na ipatotoo. Bakit? Kasi yun ay kapahayagan sa iyo. Hallelujah. So, kailangan tingnan natin ang ating sarili kung totoo ang sinasabi ng Biblia na tayo mga anak ng hari. Yun ang sabi sa Scripture sa, kung gusto nyo tingnan yung Revelation chapter 1 verse 5 at 6. Sabi, ginawa tayong mga saserdote at mga hari. Ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, we are what? A royal priesthood. Pag sinabi mong royal, makahari. Maharlika. Amen? Naniniwala ba kayo sa sabi ng Scripture? Eh kung totoo yan, kung Scripture may sabi niyan, dapat tignan na natin, simulan na natin, tignan na natin sarili, ayon sa sinasabi ng Scripture tungkol sa atin. Kung kayo anak ng hari, ano kayo? Prinsesa. Prinsipe. Amen? At pagka tumanda na kayo, kayo magiging kapalit ng hari o ng reyna.
Tama ba yun? Pwede niyo sabihin, reyna kayo. O, kayo ay ahari din. Bakit? Kasi yun yung linya nyo eh. Yun yung lahi nyo eh. Pasasaan ba ikaw ay magiging reyna at magiging hari? So start looking at yourself that way. Kung kayo ay hari, look at yourself as king. Amen? Alala ko yung reyna ng Inglaterra sa isang seremonya. Tagal siyang hinintay. Ang raming tao, lahat ng klase ng mahalagang tao nandun sa okasyon. Nandun yung ibang mga presidente, nandun yung mga dignitaries, nandun yung mga pinakamahusay na atleta, nandun yung mga artistang pinakamagaganda, nandun yung mga CEOs na pinakakilala sa buong mundo. Lahat ng klase ng mga expert nandoon. Gustong tunghayan ang mga seremonya na gaganapin sa special occasion na yon. Amen. At yung reyna ay pumasok. At pagpasok niya, dala-dala niya yung kumpiyansa na sumakop sa buong audience. At ang smile niya ay, hindi pilit, di ba? Natural na natural. Yung pagkaway niya, parang best friend niya lahat. Di ba? She was full of confidence. Amen. At ang dahilan ay dahil kilala niya kung sino siya. Marahil merong mas maganda kaysa sa kanya doon. Marahil merong mas mayaman. Hindi porket siya ay reyna, siya ang pinakamayaman. No, merong mga tao doon marahil mas mayaman sa kanya. Mas ma-impluwensya marahil sa kanya sa ibang paraan. Pero alam nyo, hindi niya yun iniisip eh. Ang nasa isip niya, ako ang reyna dito. Marahil mas maganda ka, mas balingkinitan ka sa akin. Di ba? Mas mayaman ka, mas marami kang nagagawa, pero ako pa rin ang reyna dito. Kaya pagpasok niya sa eksena, nandun yung kumpiyansa. Di ba? So yung kumpiyansa niya ay nakabase sa kung sino siya. Hindi sa kung anong nararamdaman niya. Ano kaya pagising niya sa umaga, ay hindi maganda kanyang pakiramdam? Dapat kaya magduda siya sa kanyang pagiging reyna? Kita ulo ko, reyna pa ba ako? Hindi na. Walang kinalaman yung pakiramdam mo doon sa pagkakapanganak sa iyo. Hindi niya pag pinanganak ka sa kaharian, reyna ka. Amen. Masakit ba ang ulo mo? Hindi ka man kumpiyansado sa araw na ito. Amen. Mababa ang iyong espiritu. Walang kinalaman dyan, reyna ka pa rin. Amen. Kasi pag ikaw ay anak ng Diyos, pinanganak sa kaharian ng Diyos, amen, may problema ka o wala? May pinag-aralan ka o wala? Amen, wala ka sa mood o wala? May sumpong ka o wala? May pagsubok, may karamdaman, may mabigat na pagsubok. Amen, may karamdaman na nagbibingit sa iyo sa kamatayan. Hindi mo dapat pagdudahan yung pagiging anak mo ng Diyos. Dapat carry mo pa rin ang iyong sarili sa harap ng lahat ng iyon. In spite of them all, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Dapat magawa mo pa rin ngumiti, makapagtaas ng kamay, magsabi na all things work together for good to them that love God. Hallelujah. Balikan natin yung scripture na binasa natin kanina. So 1 John chapter 3, verse 2. Sabi dito, Beloved, now are we the sons of God. John was speaking this truth with confidence. Sabi niya, Beloved, now. Ngayon mismo. Sa mga sandaling ito. Naintindihan niyo ba? Hindi, baka sakali sa darating na linggo, baka sakali sa susunod na mga araw, we will become children of God. Well, there's such confidence in these words of John. Sabi niya, Brethren, now! Now are we the sons of God. Dapat ngayon pa lang, ngayon mismo, alamin mo, siguraduhin mo na anak ka ng Diyos. You can be sure.
At pwedeng ikaw ay dumating sa punto na magawa mo rin sabihin katulad ni John, I am a son of God. Now! Alright, mamaya tutulungan kayo ng scripture para marating niyo yung puntong yan. Marahil meron dito mga bisita at hindi pa nila alam yun. Hindi pa nga nila alam kung paano lumapit sa Panginoon. But God will help us this morning para makita natin anong dapat natin gawin. Sabi niya, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him. Very positive siya, di ba? Amen. Siguradong sigurado. Si John, maliban dun sa, sabi niya, hindi natin alam. Amen. Kung anong magiging tayo, ang sinasabi niya, kung ano talaga magiging kalagayan natin physically. Yun ang ibig niya sabihin. Amen. Hindi niya may describe. Pero alam niya na ngayon pa lamang, siya ay anak ng Diyos at yung ibang mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos. At isang bagay alam niya, pag dumating ang Panginoon, magiging katulad sila ng Panginoon. So you can know for yourselves na kayo anak ng Diyos. Pero para pagtibayin niya ng gusto, ay nagbigay ang Diyos ng saksi. Kasi kahit sa korte, hindi pwedeng kiniklaim mo lang eh. Ako ito, ako yan. Lahat ng klase ng claim, pwede mong gawin eh. Pwede kang maging tiyak na tiyak dun sa claim mo, pero hindi yan tatanggapin ng korte hanggat walang ebidensya. At walang witness, di ba? Alright, at sabi sa Biblia, lahat ng salita ay kailangan mapagtibay ng 2 o 3 saksi. Tama ba yun? Okay. Sige, makakatulong sa inyo ito. Kung ikaw ay sigurado na ikaw ay anak ng Diyos, dahil nakita mo sa Biblia na ikaw ay anak ng Diyos, di ba? Sabi, pag ikaw tinanggap mo si Kristo, pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay bahagi niya, di ba? Before the foundation of the world, because God is eternal. Amen. Hindi ka nagsimula actually kung anak ka ng Diyos eh. Because God is eternal. You're a part of God. Nakilala mo lang na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Pero kung anak ka ng Diyos, hindi ka nagsimula, hindi ka magwawakas. Because God is eternal. Diba? Ano ang anak ng aso? Tuta. Anong anak ng pusa? Kuting. Pusa din. At ang aso, aso rin. Anong anak ng Diyos? Diyos din. Okay, taglay natin ang buhay ng Diyos. Kaya lang, naitago ito sa makasalanang kaluluwa nung pasimula dahil lumabas tayo sa hindi sakdal na kalooban na paraan ng Diyos. Diba? Sa pagsasama ng isang lalaki at babae, that was not the perfect will of God. Amen? May kasalanan tayo yung pinanganak. Pero nung marinig natin ang tinig ni Lord, naunawaan natin na tayo ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. We just came to realization na anak tayo ng Diyos. Amen? Alright, isa yun. Pero ang sabi, kailangan 2 o 3 saksi para mapagtibay ang isang bagay. Ang sabi dito sa Romans chapter 8, verse 16, tingnan natin ang sabi ng scripture. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So you see, ang Espiritu ng Diyos ay sumasaksi sa iyong spirito. Sumasaksi sa iyong puso na ikaw ay anak niya. So ikaw ay sumasaksi na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? At ang Diyos ay sa pamagitan ng Espiritu, ikaw ay pinagtitibay yung iyong patotoo. Dahil siya'y nagpapatotoo sa pamagitan ng Holy Spirit niya na ikaw nga ay anak niya. Di mas matibay na, 2 na. Ikaw at ang Espiritu ng Diyos ay parehong nagpapatotoo na ikaw nga ay anak ng Diyos. That's why it's very important that we receive the Holy Spirit. Dahil hanggat di mo natatanggap yung Holy Spirit, amen, hindi mo matanggap yung assurance na yun. Na ako nga ay anak ng Diyos. Kasi walang nagpapatotoong Espiritu eh. Diba? Pero pag nandiyan ang Espiritu ng Panginoon, diba, yun ang magpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Kahit ano pang sabihin ng iba, kahit ano pang makita mo sa iyong sarili, ang Espiritu ni Lord ay nagpapatotoo sa iyo, ikaw ay anak ko. Hallelujah! Kumpara natin dito sa 2 Kings chapter 1 verse 10. Alala niyo yung eksena dito, si King Ahaziah ng Israel ay nahulog sa isang mataas na lugar.
At siya ay nagkasakit to the point na siya ay mamamatay na. Kaya siya ay nagsugo ng mga alipin niya para maghanap na makapagpapagaling sa kanya. Pero habang nasa daan, yung mga sinugo niya ay sinalubong sila ni Elijah. Dahil inutusan ng Diyos si Elijah, sabihin mo dun sa mga alipin ng hari, bakit kayo pupunta sa ibang Diyos? Sa ibang dako, wala bang gamot? Wala bang balm sa Gilead? Wala bang tagapagpagaling sa kaharian? Alright? Naging malaking insulto kay Lord yun na naghanap ng tutulong ang hari ng Israel sa ibang bansa. Na-offend ng gusto ng Lord, kaya sinugod niya si Elijah. So, ang sabi niya, bumalik kayo sa hari. Dahil ito ang sabi ng Panginoon. Diba? Bakit mo ginagawa yan? Wala bang Diyos dito? Wala bang tagapagpagaling dito sa ating bayan? Wala bang gamot dito? And so pagbalik nila doon sa hari, galit yung hari, nagpasugo siya ng mga sundalo para kunin si John. Marahil sasaktan niya si John dahil sa sinabi niya. Nasa bundok si John, not John, kundi si Elijah. Parang din naman yung isang espiritu lang. At ang sabi dito si John, tama ba? Second Kings, okay? Chapter 1, verse 10. Sabi dito, and Elijah answered and said to the captain of 50. Kasi doon sa verse 9, tingnan natin. Taas natin konti. Taas natin sa 9. Para makita natin yung conversation, please. Then the king sent him a captain of 50 with his 50, and he went up to him, and behold, he sat on the top of an hill, and he spake unto him, Thou man of God, the king had said, Come down. So pinabababa siya ng hari. And Elijah answered and said to the captain of 50, If I be a man of God, then let fire come down from heaven. Now, yung salitang if dito ay hindi salita ng pagdududa. Kundi ang sinasabi niya, I am a man of God, but yung apoy na mula sa langit ay sasaksi na ako nga ay anak ng Diyos. Let the fire from heaven witness that I am a man of God. Alright? So kailangang, saksihan yung pagiging man of God niya. Yun ang kanyang patuto, yun ang kanyang pag-aangkin. Pero sabi niya, if I am a man of God, then let fire come down from heaven. Ano nangyari? Nung bumaba yung apoy mula sa langit, ano yun? Naging saksi yun na siya nga ay lalaki ng Diyos. Lingkod ni Lord. So you see? Kaya kung kayo anak ng Diyos, sasaksihan niya yan. Alright. Meron akong alalang kwento, even as we prepare to close this morning. Merong apat na lalaki, pare-parehong tanyag, pare-parehong mahusay sa kanilang field. Una ay isang pianist. Pinalakpakan, hinangaan sa buong mundo dahil sa husay niyang magpiano. Yung isa ay isang manganganta. Napatayo ng maraming beses ang audience sa kanyang performance sa iba't ibang dako ng mundo. Sumikat siya ng gusto na naging household name ang kanyang pangalan. And then, ang isa naman ay isang CEO. Pagkausapang negosyo, ang pinag-usapan, wala siyang katulad. Amen? Pakahusay niya sa pag-iisip, pagpaplano, pagko-close ng deal. Amen? At pagka merong board meeting, he's on top of the situation. Palaging ayos lahat. Amen? At maganda ang resulta ng pag-meeting at ang negosyo, lahat ng kumpanyang hinawakan niya ay nag-prosper at naging matagumpay. And then, yung huling lalaki ay isang brain surgeon. Brain surgeon. Doktor. May kakayanan na mag-opera ng utak. Very sensitive po yun. Kaya yung iba, hindi sila nangangahas na buksan pa yung brain. Pagkalalo, yung tumor ay nasa napakasensitibong lugar ng brain. Pero itong doktor na ito, meron siyang skill. Amen, na buong tapang niyang nagagawang buksan yung ulo ng tao at tanggalin ang isang tumor nang hindi nadadamage yung utak ng tao. But then, lahat ng mga lalaki itong binanggit ko ay nagkaroon ng kaparehong
karanasan. Silang apat ay pare-parehong na aksidente sa sasakyan. At ang nangyari, naapektuhan ng gusto yung kanilang brain, nagkaroon sila ng brain damage, and for so long, ay nakoma sila. Pero lahat sila nag-survive, kaya lang ngayon, meron silang amnesia lahat. Think of it now. Sabihin ko sa inyo, lahat sila nandun pa rin yung talents nila. Lahat sila, ganun pa rin yung mga potentials na meron sila, yung husay nila, yung galing nila, yung talino nila, nandun pa rin yun, hindi nagbago yun. Ang problema nila ngayon ay nakalimutan nila na ganun sila. Tama ba? Pag nakakita yung pianist ng piano, kung dati-rate yun, na hindi pa nangyayari aksidente, abay, paglalaroan niya yung piano at pahangain niya ang lahat. Diba? Kung yung CEO hindi pa na-aksidente, abay, tatayo yan sa board meeting at mamamangha lahat ng kanyang kamiting. Diba? Kung yung brain surgeon na hindi pa na-amnesia, abay, gagawa yan ng mga dakilang pag-oopera at makakatulong sa maraming tao. Pero pakitaan mo siya ngayon ng may sakit, di ba? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung paano hawakan marahil ang scalpel ngayon. Bakit? Kasi nawala yung knowledge. Ibig sabihin, nawala yung hinagap. Nagkaroon siya ng amnesia. Diba? Yun pa rin siya pa rin yung surgeon na yun. Siya pa rin yung kilalang surgeon. Siya pa rin yung gusto ng mga tao hanggat maaari na mag-opera sa kanila. Pero ngayon, ay nakalimutan niya na yung katotohanan ngayon. Naintindihan niyo ako? Yung singer. Marahil pagka merong convention, siya unang tatawagin para magbigay ng special song. Pero ngayon, kahit anong sabi ng MC, sino pong may special song? Hindi niya tumatayo. Bakit? Kasi nakalimutan niya na siya isang magaling na mga awit. Pero yung potensyal, yung kagalingan, yung talento, yung husay, lahat ng yun, lahat ng katangian, nandun pa rin sa kanila. Kaya lang, nakalimutan nilang lahat. So, naging problema, nandun sa pagkakalimot. Kaya nga si Barbano nag-preach, di ba? Ng message na, spiritual amnesia. Kung tayo mga anak ng Diyos, isipin niyo ang potensyal na meron tayo. Di ba? Ang kapangyarihan na lumikha ng langit at lupa ang nananahan sa atin. Kung anak kayo ng Diyos, sino kalahin niyo ang Diyos? Di ba? Yung Reyna kanina sinasabi ko, kaya siya may kumpiyansa kasi pwede siyang bumalik sa lahi niya at merong mahabang linya ng mga dakilang tao. Lahat ng klase ng hari na nauna sa kanya ay maalala niya at may patibay siya. Yun ang lahing pinagmulan ko. Amen? Praise the Lord. At kung tayo, spiritually speaking, ay pinagdududa ng kaaway. Tayo ay pinagdududa ng mga sitwasyon. Marahil may mga taong nagsasalita laban sa atin at gusto tayong duwagin. Ang kailangan lang natin gawin ay bumalik tayo dun sa linya ng ating lahi. At makikita mo si Moses, si Abraham, si Elijah, si Elisha, can you say amen? Mga dakilang tao ngayon, si Noah, amen, di ba mga dakilang, si Samson, si David, si Luther, si Wesley, si Brother Branham. Yun ang lahi mo. Amen? Mga taong gumawa ng kadakilaan. Amen? Ang sabi sa Biblia, kukulangin ang ating panahon, Hebrews 11, para sabihin lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ng mga mananampalataya. Pero ang sabi, sila ay sila ay gumiba ng mga kaharian. Sila ay nagtanggal ng bisa ng apoy. Tumakas sa talim ng tabak. Can you say amen? Mula sa kahinaan ay naging malakas. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Mga nagpaurong ng mga armies ng kaaway, lumupig sa mga kaharian. Yun ang lahi natin. Amen. Kaya pag merong konting pagsubok, amen, ano magbibigay ng kumpiyansa sa atin? Alalahanin nyo kung saan lahi kayo galing. Ilingin ko kay Lord, nalisin ng Diyos ang amnesia ng bawat isa sa atin at maalala natin kung sino tayo talaga.
tulungan tayo ng ating Panginoon ngayong umaga. You might say, Brother Ray, hindi ko nakikita ang sarili ko na ganyan. Makasalanan ako. Takot ako, duwag ako. Kaya ka nga narito eh. Dahil gusto ni Lord na tanggalin yung amnesia mo. Hindi ka duwag. Hindi ka takot, hindi ka mahinang klase. Bakit? Ang tunay na lahi mo ay hindi yung lahi ng nanay at tatay mo. Ang tunay na lahi mo ay yung lahi sa langit. Hindi yung duwag. Ang sabi sa Biblia, ang lahat ay posible sa Diyos. Ang lahat ay makapangyayari sa Kanya. At ang sabi, hindi lang sa Kanya, kundi sa mga sasampalataya. At ang mga anak ng Diyos ay sasampalataya. Anong sinasabi ko? Walang imposible sa kanila. Kung makapanampalataya kayo, anuman ang problema, anuman ang suliranin ngayon, anuman ang karamdaman, anuman ang pakikipagbaka nyo, walang imposible. Kung makikilala nyo ang potensyal, ang kapangyarihan na meron kayo. Sabi ni Barry Branham, yung pulis na binigyan ng authority ng gobyerno, kahit gaano siya kapatpatin, kahit gaano na siya katanda, pero pagka naipakita niya yung badge niya, kahit gaano kalaki yung truck at yung mga sasakyan, na nandun sa harapan niya, kailangan nilang huminto, kailangan nilang apakan yung brake. Can you say amen? Dahil ang authority ng buong gobyerno, ang buong authority ng gobyerno ay nasa likod mo. Bakit? Ikaw ay isang recognized policeman. Ang tatak ng bansa ay hawak-hawak mo. At pwede mo ipakita at kailangan nilang sumunod sa iyo. Amen? Bakit hindi takot yung pulis na patpatin? Hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa knowledge na siya ay police representative ng bansa, ang kapangyarihan ng bansa ay nasa likod niya. Ang sabi sa Biblia, we are the ambassadors of Christ. Kumilos tayo mga ambassador. Huwag tayong matakot sa hamon. Huwag tayong matakot, amen, sa mga malalaking pagsubok. Can you say amen? Alalahanin natin ang buong puwersa ng langit ay nasa likod natin. Hallelujah. So kahit mga kabataan natin, huwag kayong matakot. Amen, na mag-apply sa trabaho. Pag merong inassign sa inyong mas mataas na posisyon ng inyong boss, o mas malaking obligasyon, malaking trabaho, huwag niyo sabihin kagad, hindi ko kaya, hindi ako trained dyan eh. Wala akong ganyang skill. No, pakita nyo, kayo anak ng Diyos. Anong skill nyo? All things are possible. Yun ang skill nyo. All things are possible to them that believe. Yung potential nyo ay potential na gumawa ng langit at lupa. Ito'y nilagay ng Diyos sa puso ko. Pag merong hamon sa trabaho, kung magiging susi, mahahawakan nyo na ito bilang susi, pagpapalain kayo sa inyong trabaho. Merong inassign na malaking trabaho, amen? At malaking compensation, sayang pag binigay sa inyo yung opportunity, ibig sabihin yan, in-equip kayo ni Lord para gawin yun. Amen? Wala namang makukompromiso. Hindi naman, tawag dito, sasalungat sa kalooban ng Diyos. Kaya lang, medyo masyadong mabigat sa paningin mo. Masyadong mataas, masyadong, hindi ko kaya, hindi ako sanay dyan. Wag mo sabihin ganun. Sabihin mo, pag inalok ka, kaya mo ba to? Ready ka bang kunin ito? Kaya po yan. Hindi po ako sanay dyan, pero mabilis po ako matuto. Amen? Hindi po ako sanay dyan, pero meron po akong espiritu na mabilis matuto. Meron pong espiritu na kayang gumawa ng lahat ng bagay. Isip niyo ba yun? Ang mga anak ng Diyos dapat ang nag-excel sa lahat ng mga empleyado sa kahit saan. Dahil kilala nila kung sino sila. At sa ganung paraan ay nabibigyan natin ng kalulatian ng ating Diyos. Amen. We will stand this morning. Hallelujah. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 28,
And now, little children, sinong kausap? Mga mananampalataya. Little children, abide in Him. Remember, importante kung sino kayo at kung saan kayo naroroon. Saan tayo naroroon? In Him. Sa ating sarili, wala tayong magagawa. But as long as we are in Him, sabi dito, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have what? Confidence. And not be ashamed before Him at His coming. So, kailangan mag-abide tayo, manatili tayo. If you're in Christ, wala kayong dapat katakutan. Kailangan magkaroon kayo ng kumpiyansa. 1 John chapter 3, verse 21, Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. 1 John chapter 5, verse 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Ano ito? Para sa mga anak ito. Dapat may kumpiyansa kayo. Pagdalangin nyo, diringgin kayo ng Panginoon. Dahil alam nyo ang kalooban ng ating Panginoon. Alam nyo na yun ay ayon sa kanyang kalooban. At di kayo nag-aalaga ng kasalanan sa inyong puso. Your heart doesn't condemn you. Alam mo na lumalakad ka ayon sa kalooban ni Lord at ikaw ay nananatili sa kanya. You're abiding in Him. Amen. And you have that confidence. Amen. Ikaw ay dinirinig ng ating Panginoon. Amen. Kilala mo kung sino ka at ang Espiritu ni Lord ngayon ay nagwi-witness na ikaw ngay anak niya. At ang salita ng Diyos ay nagwi-witness na ikaw ay anak niya. Alam niyo kung bakit may kumpiyansa ang ating Panginoong Jesus nung narito siya sa ibabaw ng lupa? Pumunta siya doon sa templo. Nang sabi niya, gibayin niyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw, ay tatayo ko ulit. And he was so sure. Hindi siya nagdalawang isip na magsalita. Dahil ang totoo, ang sinasabi niyang templo ay hindi yung malaking templo ang ginawa nila, kundi yung templo ng kanyang katawan. While alam niya ang salita tungkol sa kanya. Alam niya na nakahula na siya'y babangunin ulit. Alam niya na nakahula sa pamagitan ni David na hindi pababayaan ang kanyang kaluluwa sa impyerno. At hindi hayaan na makaranas siya ng kabulukan. Kaya pwede niyang sabihin with confidence, amen, gibayin niyo ang templong ito. In other words, patayin niyo ito. Pero pagkatapos ng 3 araw, babangunin ko ulit. Tapos sabi ng ating propeta, he was sure of who he was. At kung ano ang layunin ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa sa Kanya. Ganon din tayo. Kung tayo magiging tiyak at makikilala natin ang gusto ng ating sarili, hindi tayo kailangang matakot. Pwede tayo maging tiyak sa ating mga ginagawa at sinasabi, sa ating lakad, sa ating pagdadala ng ating sarili, sa lahat ng ginagawa natin. Dahil ano? Dahil anak tayo ng hari. Malayo man sa ating bayan, malayo man sa ating tunay na tahanan, kahit na sinisikap ng mundo na tayo'y hamakin, pero kilala natin kung sino tayo. At katulad ng negrong yun, ay mag-aasta tayong mga anak na lalaki at babae ng anak ng Diyos. Kahit sa anong sitwasyon, kahit sa kagipitan, kahit sa karamdaman, kahit sa anumang sitwasyon na paglagyan sa inyo ng ating Panginoon, na may maipakita natin yung kumpiyansa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Doon sa mga hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoong Jesus, pwede niyong buksan ang inyong puso ngayon. At pwede niyong sabihin, Panginoon, alisin mo ang pagkakalimot ko, Lord. Hindi ko lang kung sino ko ngayon, Lord. Wala akong direksyon. Ano bang dapat kong gawin? Yan ay palatandaan na nakalimot ka. Kung anak ka ng Diyos, sa umagang ito, ang Espiritu niya ay magpapatunay sa iyo. Hahawiin niya ang lahat ng taklob sa pag-iisip mong makatao. Lahat ng hadlang na inisip mo ay tatanggalin niya if you believe, if you'll open your heart. At kung hayaan mo siyang magpatuto sa iyong espiritu ngayon, na ikay anak niya, paano niya magagawa yun kung di mo bubuksan ang iyong spirit, ang iyong puso, at papapasukin siya. Hayaan mo mangusap siya ngayon sa iyo. At sabihin na ikaw ay anak niya, ay sinilang lang na makasalanan,
Kailangan lang bumalik sa Kanya. Kailangan umamin sa iyong kasalanan. Kailangan humingi ng tawad. Kailangan magbukas ng kanyang puso at anyayahan siya na manahan sa iyong puso. Nang sa ganun, maunawaan mo na ikaw ay anak ng Diyos at siya sa pamamagitan ng Espiritu ay magpapatotoo na ikaw ay anak niya. At ang salita ng Diyos na narinig natin ngayon ay nagpapatotoo na kayo ay anak ng Diyos. Ano pang saksi ang kailangan natin? 2 o 3 ay magpapatibay sa lahat ng bagay. And then kung ngayon, napagtibay na ikaw ay anak ng Diyos, then, live in confidence. Live with confidence. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay reyna. Ikaw ay hari. Yan ang iyong lahi. Ama naming Diyos, narito po ang kongregasyong ito. Father, lahat ng pag-encourage na gagawin ko ay hindi makakatulong kung sila mismo hindi nila alam na sila yung mga anak mo. Kung sila mismo ay hindi naniniwala na sila yung mga reyna nga, mga hari. Na sila nga ay royalty, Lord. Kaya hiling ko, O Diyos, higit sa lahat, ang kapahayagang yun para sa kanila. Paalam mo sa kanila ngayon, without a shadow of a doubt, na sila yung mga anak mo, pinatawad mo na sila kahit ano pang kasalanan na nagawa nila, kung sila ay lumalapit at nagpapakumbaba, hinihiling na linisin ng kanilang kasala. Lord, wag mo silang lampasan ngayon. Pakilala mo kung sino sila at patunayan mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ngayon na sila ngay anak mo. At ayaw mong sumunod ang mga tanda sa kanila na magpapatunay na sila ngay supernatural, royalty, mga anak mo, Panginoon. Dear God, hindi ko alam ang mga kabigatan na dala ng iyong mga anak, mga pagsubok. Nawa ang mensaheng narinig nila ay magpataas sa kanilang moral. Lord, kung ang tanging naipakita ko, Lord, hindi lang sa pamamagitan ng aking pagsasalita, kundi sa aking kinilos, ay nagpapakita ng kumpiyansa sa iyo, ay ang moral ng aking mga kapatid, kung merong panghihinaan ng loob, sila, Panginoon, ay mayugyog at magising at maalala nila kung sino sila at muling tumaas ang kanilang moral at kanilang pagtagumpayan, ang kanilang pakikipagpaka ngayon. Ang kahirapan, ang karamdaman, whatever that is, Lord, ang hamon, ang isang tukso, Panginoon, na hindi nila malampasan. God, I pray, Lord, hayaan mo magbangon sila bilang mga anak mo. At kumilos sila ayon sa iyong salita. I ask this for your glory, Father. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ano yung ating gustong awitin kanina, Brother Micah? Habang naghahandang ating babautismuhan. Amen. Sa umagang ito. I'm a child of the King. Amen. Si Brother Jeff, di ko lang po alam niya yung kanta. Alam mo yung kanta, Brother Jeff? I'm a child of the King. Tulungan tayo sa pag-awit. Oh yes, I'm a child of the King. His royal blood. Amen. Manakalam, please. Okay, Brother Jeff. Oh yes. Oh yes. Awitin yung may katiyakan. I'm a child. Royal blood now flows through my veins, and I who was wretched and I now can sing. Praise God, praise God. I'm a child of the King. Please, sinakala, mawitin na malakas. Oh, yes. I'm a child of the King, and His royal blood now flows
praise God. Amen. Praise God. The child of the King. Amen. Let's give the King a clap offering this morning. Just worship Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise to the Jesus. Hallelujah. 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 We honor you. We love you, Father. We praise you with all that's within us. We glorify you. Amen. Habang nasa spirit tayo ng pananambahan, saksihan natin ang baptismal service ngayong umaga. Amen. Harap tayo dun sa baptismal pool. Bless you. Mga kapatid, narito po si Lisil Antonio. Ay nagpasya po siyang magpabautismo ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ipapahayag po niya kung bakit siya nagpasyang magpabautismo ngayon. Ipapahayag po niya ang pagkakumbinsi niya sa mensahe. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos. Dahil sa tuwing panghihinaan po ako ng loob, siya po yung nagpapalakas ng loob ko. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Humihingi rin po ako ng tawad sa lahat po na nagawa kong mali. Kung nakasakit ako ng damdamin ng iba, buong puso ko po yung tinatanggap upang aking tagapagligtas. Salamat sa ating Panginoon. Sige, upo ka. Hawakan mo niyo. Tapos yung Lisil Antonio, saksi ang buong iglesia at bilang lingkod ng ating Panginoon ay binabautismohan kita ngayon sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sama-sama po natin ipanalangin ang ating bagong kapatid. Hingin natin sa Diyos na bautismohan din siya ng Espiritu Santo at tulungan siyang lumaban sa lahat ng mga pagsubok na gagawin sa kanya ng kaaway. Aming Ama, sama-sama po kami, ang buong kawan, ang buong Elect Bride ay dumadalangin para sa bago naming kapatid na nagpasya ngayon upang mabautisman sa iyong pangalan, Lord Jesus Christ. Kasama nito, Panginoon, ay humihiling kami na bautisman mo siya ng iyong banal na Espiritu. At tulungan mo siya, Panginoon, na magkaroon ng kumpiyansa upang labanan ang anumang mga pagsubok na gagawin ng kaaway sa kanya. At gawin mo siyang patutuo, una sa kanyang pamilya, Panginoon, at sa lahat ng kanyang makakasama habang kami naghihintay sa iyong pagpapakita. Tulungan mo ang aming kapatid, Panginoon, laging managumpay sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bago tayo mag-dismiss, I just want to say, we are God's eagles. Dapat magkaroon tayo ng kumpiyansa sa ating mga baguis. Naalala ko si Brother Branham, nung siya'y mapunta dun sa bundok, naalala nyo? At siya'y mapuspos ng espiritu. Tatakbo siya sa paligid ng puno. At pagkatapos ay biglang may napansin siya may agila na nakadapo dun sa bandang itaas. At yung agila, tinitignan siya habang nag-iingay yung ibang nilalang doon sa bundok. Nasabi ni Brother Branham, yung agila ay kumpiyansado.
Diba? Samantalang nandun yung kanyang baril, sabi niya, saglit lang ito, patay ito sa akin, asintado ako, sharpshooter ako eh. Pero yung agila, tinitignan lang siya. At para bang sinasabi sa kanya, subukan mo lang. Sabi ni Brother Branham, alam niyo kung anong dahilan, bakit hindi natatakot yung agila? Kasi ginagalaw-galaw niya yung pakpak niya habang nakatingin kay Brother Branham eh. Sabi ni Brother Branham, alam ko na kung bakit. Kumpiyansado siya doon sa kanya mga pakpak. Kumpiyansado siya sa pagkakayari ng Diyos sa kanya. Alam niya sa isang iglap, pwede siyang pumailan lang sa kalangitan. Bago pa maikasa ni Brother Branham yung kanyang baril, ay nandun na siya, malayo na katuldok na siya. Bakit? May kumpiyansa siya sa kanan at kaliwang bagwis niya. At tayong mga anak ng Diyos, can you say amen? Sa gitna ng panganib, dapat di tayo natatakot. Katulad ng agila, yung tignan natin sa mata ang panganib. At galaw-galawin natin ang ating mga bagwis. Old Testament, New Testament. Can you say amen? At kumpensado tayo sa abilidad na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen. Isa sa mga araw na ito, pag talagang kailangan nang umalis tayo sa isang kisap mata, ay gagamitin ang ating mga bagwis. Sasalubong tayo sa ating Panginoon. God bless you. Amen. Blessed be the name of the Lord. Gusto kong tawagin si Brother Ruben para tapusin ang ating gawain sa pamamagitan ng isang panalangin ngayong umaga. Yes, Lord, we love you. Sama natin sa prayers, sister. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Ama, ito kami, Panginoon Lord, ang aming puso, Panginoon. Bagamat, Lord, sa inyo napanglabas, Panginoon, na hindi pa lubos na na-express namin, Panginoon. Ngunit salamat sa umagang ito, Panginoon, Lord, na ikaw, Panginoon, Lord, ang nagbigay ng inspirasyon, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon. Lord Jesus, upang may pangusap ito, Panginoon. Minsan, sa totoo lang, Panginoon, Lord, minsan nahihiya kami sa aming sarili, Lord. Minsan, Panginoon, Lord, hindi namin lubos, Panginoon. Lord, na i-apply, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya nawa sa umagang ito, Panginoon, Lord, ay makita namin, Panginoon, Lord, hallelujah, hindi lang, Panginoon, sa loob ng iglesia, Panginoon, kundi, Lord, pati sa labas ng iglesia, Panginoon, Lord Jesus. Kaya masalamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, na patuloy kang, Lord, patuloy mong inuhubog ang iyong mga anak, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na, Lord, itinutuwid ang dapat na buhay, Panginoon, aming lakarin, Panginoon, Lord. Pinapakilala mo, Panginoon, na kami, Lord, mga anak mo, Panginoon. Lord, mga sons and daughters of God. Lord, na dapat, Lord, makita sa aming mga buhay, Lord. Lord, makita na sa libutang ito, Panginoon. Lord, na ikaw ang Diyos na buhay. Lord, na may mga anak ka sa likod, sa gitna ng napakadaya at napakaruming mundo. May mga anak ka, Panginoon, na nagliliwanag. Lord, salamat sa buhay. Lord, ng bawat isa, salamat sa buhay naming pastor, Panginoon. Lord Jesus, tunay, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. O God, Lord, ay patuloy itong, Lord, nagmulde sa amin, Panginoon. Lord, nagturo sa amin kung anong buhay na dapat namin isa sa buhay, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, ang pagkakataon na ito, Panginoon, ay isang pribileyo, Panginoon, upang mapakinggan namin, Lord, upang, Lord, ang buhay namin, Lord, ay may tama sa tamang landas, Panginoon. O God, nakabase lamang, nakadepende lamang, Panginoon, sa iyong mga salita, Ma. Kaya salamat sa lahat, salamat sa bawat isa, salamat sa aming mga bisita, Panginoon. O God, alam po namin, Panginoon, Lord, may layunin ka, Panginoon, para sa bawat isa, Panginoon. O God, Lord, katulad sa, Lord, sa sinabi mo, Panginoon, Lord, na ipinanganak, lumabas kami sa ibabaw ng lupa, Panginoon, na may purpose, may layunin, Panginoon. Salamat, Ama, ng marami. Salamat po, Panginoon, O God. Hallelujah. Tinataas namin minsan pa, Panginoon. Aming kapatid, Lord. Lord, ang aming kapatid na, Lord, nagbo-board ng exam, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Si Sister Doncel, Panginoon, Lord. Hallelujah. Patuloy mo po siyang, Lord, aliwin, Panginoon, ang iyong, Lord, banal na presensya, Lord. Tunay, Panginoon, na kami nagkakaisa patuloy, Panginoon. O God, Lord, na katagpuin mo, Panginoon, ang kanyang, Lord, ang kanyang kalagayan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, Lord, na hindi niya kayang,
Lord, ipasangig sa Panginoon kung wala ang iyong kapangyarihan, Ama. Kaya Lord, tinataas namin siya sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Hallelujah. At Lord, tinataas din namin, Panginoon, patuloy, Lord, ang bawat isa, oh God, Lord, sa aming paghiwalay-walay, Ama. Lord, samahan mo po kami. Hayaan mo, Panginoon, na buong maghapon na ito, Lord, habang naghihintay kami sa iyo, Panginoon, Lord, ay makita sa buhay namin, Panginoon, ang iyong kaluhalatian, Ama. Salamat po ng marami. Sa iyo namin pinagtagubilin ng lahat, O God. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. God bless you. Praise God. Pagpalain kayo, mga anak ng Diyos. Amen. Kamayan natin ang bawat reyna at hari kasama natin ngayon. Remember, He is the King of Kings. Siya yung King nating lahat. We're the kings. He is the King. God bless you, Queen. God bless you, King. Amen. Lord bless you, Son of God. Lord bless you, Daughter of God. Amen. Of the King and His role.